Isang mabiyayang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Ginoong Jericho Ravana at ngayon ay gagawa tayo ng isang kagamitang pagtuturo. Ito ay tinatawag na kahon ng kaalaman o mas kilala bilang isang explosion box sa Ingles. Ngayon atin nasisimulan ang paggawa nito. Upang makabuo ng isang kagamitang pagtuturo na tinatawag na kahon ng kaalaman, ay kinakailangan natin ng mga kagamitan. Una narito ay ruler, glue, pwede natin gawin itong alternative bilang isang pandikit, double-sided tape, syempre hindi mawawala ang gunting, ballpen bilang pangmarka, at syempre isang kartulina. Halina't simulan gawin ang isang kagamitang pagtuturo na ating magagamit sa loob ng klase upang magkaroon ng mas masayang interaksyon habang natututo ang ating mga mag-aaral. Ngayon gagawa na tayo ng isang kagamitang pagtuturo ng kahon ng kaalaman. Ngayon ay susukatin natin itong kartolina na ito ng 15 inches kung saan ay magiging 5x5 ito kapag ito natin tinupi. Halina't gupitin na natin. Isukat natin ulit ito at ating gupitin upang magawa na natin ng isang explosion box. Pagkatapos natin magupit ay ating susukatin ulit ng 5 inches upang masakto natin ang 5 inches ang ating matutupi. Kapag natupi na natin ito, gawin natin din ito sa isa natin nagupit na pa rin haba. Yan. Pagkatapos natin matupi ang dalawa ay pagkatapos ito ay lalagyan na natin ito ng glue sa ilalim kung saan ay papatong natin ito sa taas. Ayan. Nawalan pa ako ng glue. Ayan. Ikalat natin ng glue at atin ng idikit na maayos upang sakto-sakto ang pagkakadikit nito. Ayan, meron na tayong 5x5 inches na gamit ang pagtuturo na tinatawag na kahon ng kaalaman. Ayan, itutin natin na maayos upang ito ay maging sakto sa ating kagamitang pagtuturo. Ayan, susunod natin gawin ay ang ng explosion box o kahon ng kaalaman. Dito nagsukat lang ako ng 7x7 inches kung saan ay since 5 inches ang sukat ng ating kahon ng kaalaman ay ang tatlong nito ay gagawin natin 7x7 inches kung saan ay tutupin natin ng 1 inches upang magsakto ito sa ating kagamitang pagtuturo. Ayun na, ginugupit na natin. Ayan, kung mapapansin ninyo ay sinusukat ko siya ng 1 inch by 1 inch sa lahat ng sulok ng papel. Ayan. Guhit pa. Ayan, pagkatapos natin magguhit ang bawat sulok ng kahon ay atin nagugupitin, ngunit maiksi lamang, mga 1 inch lang. Ayan. Bali, 4 na gupit. Ayan, pagkatapos natin gupitin ay itupin natin ito sa pamagitan ng ruler upang sakto at tama ang pagkakayupin nito. Ayan, gawin lamang natin ito sa 4 na sulok ng papel upang magpantay-pantay ang pagkakatupi nito. Ayan, sinusukat na natin. Ayan, pagkatapos natin magupit ang bawat sulok nito ay lalagyan na natin ito ng glue upang tuluyan ng madikit ang ating takip ng kagamitan ng pagtuturo upang makalagay na natin ito sa ating kagamitan pagtuturo na tinatawag na kahon ng kaalaman.
dahil na dikit na natin ng takip ay atin ang susukat kung tama nga ba ang ating nagupit na takip para sa ating kagamitang pagtuturo. Ayan, sakto lamang ito. Gawin lamang itong mga step na ginawa natin sa mas malaking bag. Ayan, katulad din lamang ng ginawa natin unang step doon sa maliit na kagamitang pagtuturo ay gawan lamang natin to na mas malaki. Ayan. Ang unang ginawa natin ay 5x5 at ito naman brown ay 7x7 at ang pinakamalaki naman ay 9x9 inches kung saan ay nagdagdag lamang tayo ng tig 2 inches side by side upang mas malaki ang magamit natin kagamitang pagtuturo. Ayan na, pasensya na sa kamay. At syempre pagkatapos natin magupit ang lahat ng mga kagamitang pagtuturo ay oras na upang dikit natin ito ng patong-patong upang mas magiging maganda ang kalalabasan ng ating kagamitang pagtuturo na tinatawag na kahon ng kaalaman. Ayan, ang unang kahon na kulay brown ay didikit natin ito sa 9x9 inches at dahan-dahan natin idikit upang masakto natin ang pagkakadikit nito. Ayan, inaayos ko muna dyan. At dahan-dahan natin itong idikit upang mas maayos at pantay ang pagkakadikit nito sa mas malaking kagamitan na pagtuturo. Ayan, nadikit na. Ang susunod natin lalagay ay ang pinakamaliit ay ang 5x5 inches. Lalagyan na natin ulit ng glue. Kagaya ng ginawa natin sa brown ay lagyan din natin ito ng glue upang madikit. At syempre sa paglalagay nito ay gaya natin sa pagdikit nito sa kulay brown ng dahan-dahan upang mas maayos ang pagkakadikit nito at mas magiging maganda ang kalalabasan nito. Ay nakatulad ng ginawa ko kanina, inayos ko muna bago ko idikit. Ayan, dikit na natin at ayusin upang magpantay-pantay. Sa oras na ito ay maaari na tayong maglagay ng mga paksa upang magamit natin itong kagamitang pagtuturo upang mas maging mas maganda ang diskusyon sa loob ng ating klase. Ay ang unang takip sa pinakamaliit. Ayan, pagpasensya ng kamay dahil narumihan. Ayan ang ikalawang takip natin para sa nasa gitna ng kagamitang pagtuturo. Ay medyo lantutay pa. At ang pinakahuli ay ang 9x9 inches. Ayun na, malapit na matapos. Kung mapapansin nyo dito, cardboard din nilagay ko na takip sapagkat naubusan tayo ng black cartolina. Kaya no choice tayo, kaya cardboard na yung ginamit natin ng kagamitang pagtuturo. Ayun na. Tapos na. Yan lamang ang step na mga paggawa ng kagamitang pagtuturo katulad ng kahon ng kaalaman. Ngayon ay maaari na tayo magdikit ng mga paksa na maaari nating discuss sa loob ng ating klase. Ayan, maaaring maglagay tayo ng mga larawan. Sa paggawa natin ng mga kagamitang pagtuturo katulad na lamang ng kahon ng kaalaman, ito na ang ating unang nagawa na kahon ng kaalaman. Ito ang una nating iginupit at ginupit kanina kung saan ito ay may size na 5x5. Susundan lamang natin ang unang step na signawa natin dito sa maliit at palalaking lamang ito ng 2 inches side by side. Ito ay may size na 5x5. Ito ay 7x7 at ito naman ay 9x9 kung saan ay malalagyan na natin ang ating mga paksa sa loob ng kahon ng kaalaman kung saan magkakaroon tayo ng isang diskusyon sa loob ng ating klase. Nawa ay may natutuhan kayo sa panonood at nawa ay magawa